Ortiz, no? Yeah. Pwede na ita nga dili mo palit ang boto ni Ay. Di ba? Oh, di ba? Okay, ang question ako, gibalik-balik ni, gibayaran ba mo dire? I don't know about you ha, pero kami, wala gibayaran din eh. Gikani sa kasing-kasing, mauna na amin din karon. Okay, is naamin din karon because sa amo ang bugma, dili lang, of course, dili lang exposure, kung dili mga higala tungod, I believe sa atong ang gobernador karon. Pakata na itong pagbalik mga higala. Okay. And this time, ladies and gentlemen, I know that you are all excited to see him. Are you all excited ba? Kabaw na mo? Kabaw na mo, Kinsa? Okay, wala. Naiuban na kabaw ko siya. Especially, katong nga dito sa Loyo, wala sila kabaw, no? And of course, joining us today is another remarkable gentleman. Ang bungan mga higala. Oh yes. Okay. Oh yes. Oh yes. And a multi-talented individual whose contributions span not only in the field of law, but also in the world of music. And public service. Grabe kayo ni mga higala. Kumusulti din siya about the truth sa iyang conviction. Tanawa. Follow his speech. Brilliant niya, super DDS. Yes. Bahala kung sa ba naaghapon siya. No matter what happened, DDS yun. And he is known for his passion, purpose, and commitment to the truth and transparency, and in every role he takes on. Yeah! Mga Sugpuanon! Sugpuanon, are you all ready? Let's all have a thunderous applause to Attorney G.B. Bundong! Our top 3 na diputar sa Cebu. Attorney! Yes! Maraming salamat po. May expression po na gratitude is the memory of the heart. No? Ang ganda na, no? My favorite. Kasi po, if I may request a moment, hindi naman of silence, but of remembering. Nandito po tayo dahil po kay Rodrigo Duterte. Yan po ang totoo. Nagkakilala po tayo dahil po kay Rodrigo Duterte. So if I may request, may we start our gratitude, yung ating thanksgiving, sa pinaglaban ni Rodrigo Roa Duterte. From that principle springs forth yung ating suporta sa susunod na Pangulo ng Pilipinas, na si Inday Sara Duterte. Kinikwento ko kanina, ako po ay bagong kasal. I am 50 years old. Pero bagong kasal po ako. Alam ko, masyadong bata pa ako para ikasal. Kinasal ako noong February 2. Nagpagawa ako ng 2 barong. Yung isang barong po para sa aking kasal. Yung pangalawa para dun sa aking proclamation as senator. Kaya hindi ko pa nagamit yung barong. Pero, dapat pala, dinala ko ngayon. Kasi sa Cebu, panalo ako, top 3 ako. Dapat nagbarong ako. But that is, again, gratitude is the memory of the heart. Hindi ko po kayo makakalimutan. Kahit saan po ako dalhin, kung hindi na ako tumakbo man o ano pa mangyari sa buhay ko, I will never forget the love of the Cebuanos. Maraming salamat po sa inyo lang. Now, on to other matters. Meron po tayong seryoso na laban na padating. And I'm sorry to be political kasi Thanksgiving lang to. And of course, kailangan i-congratulate natin si Governor Pambare Quatro. No? A David against a Goliath.
But that is the beginning of a long battle. It's such a long battle ahead of us. Pinaglalaban po natin itong bayan natin to regain control. Kasi ngayon po talagang walay balaod. Wala nang batas. Sa COMELEC po, we have done our best. Narinig niyo si Atty. Bobet Torion? Ang dami na po naming final sa Supreme Court. Ang huli po naming final is yung supplemental petition namin, essentially demanding or requesting for the manual count. Dahil po, nakalagay naman sa batas, sa electronic voting, no? Yung voting electronic, yung counting manual. Ang nangyari po, pasensya na, okay lang ba? Okay lang? Ikwento ko ha? Ang nangyari, una sa lahat, version 3.4 ang approve ng Technical Evaluation Committee tsaka ng mga independent source code review. Ano po ang ginamit na version ng COMELEC? 3.4 po ba? Hindi. Ano ginamit? 3.5. That's one. Number 2, yung procurement ng Miro systems, kalokohan. Mahabang usapan, I will move on to the next topic. Next, nagkaroon ng online voting sa OFW para pong Facebook pageant. Like and heart to subscribe. May botohan bang ganon? Eh, balota ang nakalagay sa overseas voting. Balota, bakit naging online? Kaya po, what I am saying is it is no longer enough now to write good laws. Ang kailangan po natin yung boses, lalo na kayo ng Cebuano na napakalakas kasi 1 million ang boto ko dito eh. 1 million. Sana ginawa niyong 2. Nagka-chance sana ako. Hindi, pero we have to continue the fight. Kaya po ako sumusuporta kay Juna Bines. Suportado ko yan kahit ilang beses po siya i-block ng Facebook. Kahit ano pong account ang gawin niya, pupuntahan ko yan. Because the voice of the independent media must be heard. So anyway, hindi ko na po papatagalin. Ang gusto ko lang pong ipangako sa inyo, ipaalala muna sa inyo, at sana okay lang sa inyo. We are here because of the principles that Rodrigo Duterte reminded us of. Number 1, na sa atin ang Pilipinas. Atin ang Pilipinas. Hindi sa China, hindi sa US, hindi sa kung anumang bayan. Atin po ang Pilipinas. Number 2, corruption po ang pinakamalaking kalaban ng Pilipinas. Wala nang iba. Lahat po ng pinag-uusapan natin ngayon ay dulot ng corruption. Yan po mga pinaalala ni Rodrigo Duterte sa atin. So, in behalf of the Duterte, ako po ay nagpapasalamat sa inyo na ang isang hamak na musikero at abogado na katulad ko ay naging top 3 po sa Cebu. I will never forget that. Marami po nagsasabi sa Duterte, tumakbo po kami ulit. Yes! Paano po pag hindi pa rin naayos ang COMELEC, kahit tumakbo po kami, walang mangyari, di ba? Kaya, first things first. Sana po, dito sa mga parating na buwan, support us. Kasi po, sorry to start another thought. Pero kasi po, ang laban pera at prinsipyo eh. Tama? Ang problema po, sinabi ko na rin to kanina, no? Yung prinsipyo po, lahat tayo meron yan. Kuminsan iba-iba. Pero yung pera, konti lang ang meron yan. Kaya yung mga may pera, ang dali nila mag-unite kasi nabibili sila eh. Pero tayo pong may mga prinsipyo. Sabi nga nila, the road to hell is paved with good intentions, sabi. Kasi lahat tayo may good intentions, pero may iba-iba tayong kandidato, iba-iba tayong paniniwala. Yung iba gusto ng federal, parliamentary, monarchy. Paano tayo magkakaisa? Yung pera, madali magkaisa eh. Yung prinsipyo, paano magkaisa? May sagot po ako. At ito na rin ang parting words ko. Sara Duterte tayo.
Maraming salamat po. Attorney Jimmy Bondo. Attorney Jimmy Bondo. But wait. There's more. Di ba? Alam mo, sabi nila, no, Cebu City, ang daming mga multi-talented here. But this time, dito ka muna! Di ba top 3 ka sa heart namin? Yes. Okay. Kasi kumanta siya nung andito sa Terigong. Dapat kumanta para next time, number 1 na. Yes! So, are you all ready, Cebu? Are you all... Ay, kurang dili ko kadungog. Are we all ready? Tindog na para makakala. Oh, na-pressure ka na, attorney. Okay, ready? Subuanon, are you all ready? Yes! Ladies and gentlemen, of course, our top 3, soon to be top 1 senator in Cebu. Yes, Attorney Jimmy Bondo. Yes! Wala naman ako nakahanda. O paano tayo ngayon? Meron. We love you. Nakahanda talaga. Please donate to my GCash. Gratitude is the memory of the heart. In 2002 Christmas, sumulat ako ng kanta. Wala na akong pera, wala akong karir. I was heartbroken. So I wrote this song. And after many trials, financial and emotional, this song made it to the number 1 of the... Isusunod po na kanta, hindi kasi ito kaya wala akong magagawa, kailangan ko ituloy Susunod na kanta ang title po, I Believe. Yes! Wala pang K-pop noon. There was no K-pop yet, but there was a Korean movie called My Sassy Girl. And sabi ng Korean producers, we want Jimmy Bondok to sing the Tagalog version of I Believe. Tinanggap ko po kasi as I always said in my campaigns, favorite word ko po from my childhood, yung believe. And I always ask kayo, bakit kayo nandito? Kasi you believe. You believe na babalik si Tatay Digong. Yes! You believe na nanalo ang Duterte. Yes! You believe na may pag-asa pa ang Pilipinas. You believe na ang susunod na Pangulo ng Pilipinas ay si Inday Sara Duterte. I believe magsasabi na. Let's repeat the last time para kay Inday Sara. Ikaw naman, ang magsasabi na. Maraming salamat, Cebu. Gratitude is the memory of the heart. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa amin, sa Duterte. Huwag po nating kalimutan ang ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte na hanggang ngayon po ay nagsasakripisyo pa rin para sa atin. Maraming salamat po. God bless you all. Attorney Jimmy Bondo, number 1 senator of 20